Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po, ito po ang ating topic. Ito pong sabi nating pagyayabang na naman ni Kulaong. Wala naman itong ibang gagawin kundi magyabang eh. Ito pong mga pangyayari nito. Ito yung naganap bago po mahuli si Kulaong. Bago maoblo. Nako, panoorin po ninyo. Okay na, live na? Yes, boss. Okay, pakita mo na. Ayan na, kinakatay na ako. Kulay-pula yan. Yan ang millennial drug. Doon ka. Ouch! Para ako si Annette, anong pangalan nun? Si Captain America. Nakaupo, yan na. Kinako. Ba't malapot yan? Masakit? Wala lang trip lang ni boss. Kasi nga, di ba mag-aastista nga siya. Oh, bakit? Bakit pa nangaba ng rayo? Dapat ang tinuturukan si Romy Diaz. Bakit? Ha? Para makaling boses niya. Ang dami naman yan. Ito naman. Mamaya rin. Ayan, Mike Kim, Junique Bayabas, Richard Matias. Yan. Pati yung IM sir mamaya. Kaya mo yan, sir. Maria Luisita Sarmiento. Tinawag niya millennial drug kasi pampabata ako, no? Ilang ganyan lalagay mo? O pampalakas. Dalawa. Pero hindi ito pwede masyado bilisan kasi masyadong matapang. Hindi, okay lang. Bilis mo. Nako, grabe. Tignan nyo. Okay lang. Ano ko eh. My time is so precious. Bilisan mo. Mga ilang oras. Grabe, no? Bilisan mo! No, grabe magsalita sa mga tao to. No? Akala mo pag-aari niya lahat ng mga tao. Hindi naman. Yung dalawang bote, isang oras. Yun naman pala. 1 hour lang. Marami nga akong gagawin eh. Ano ka ba? Cinderella trip po. Gusto mo? Hindi, wow. Pa-shoutout po, Joel Isip, Mark Angelo Mendoza, Angel Matulak Cruz. Yan. Yan ang sitwasyon ni Bossing ngayon. Siya po yung nagpapalagay ng pang-boost ng kanyang immune system para Ayun, pang-boost ng immune system ang pinapaturok ni Kulaong. Alam niyo po, hindi po ito, kumbaga, normal. Alam niyo po, yung iba, di ba, kapag nga may mga pinapagawa sa kanilang mga katawan o merong pinapaturok, ano po yan, sinisikreto, kaya hindi po pinapakita sa tao. Maalala ninyo, panahon ng pandemya yan, di ba? Kita nyo kung gaano po kumbaga, pordaklaw talaga si Kulaong. Pinapakita niya na siya nagpapa-immune booster nung panahon ng pandemya. Pero alam nyo, kakatapos lang ng kakatapos lang niya ng bago mag-pandemya, nagpa-stem cell pa yan. Si Kulaong po, talagang siya, health conscious. mas marami pa siyang matulungan. Mas marami pa matulungan o mas marami pang maloko. Pakilak nga yung relo kong... Mamahalin. Relo ng mga trilyonaryo. Yan. Yan. Huwag mong basta-basta hinahawakan yan. Yan ay pang... Payayamang katulad ko. Di ba? Sira ulo ka pa. Tinira ka na naman. Kaya nga. Mamatay sila sa inggit. Oo. Buisit sila. Ayan. Yan! Nakikita mo yung mga singsing na yan. Pang mga trilyonaryong katulad ko lang yan. Kaya mo yan, boss. Wala panis yan sa'yo, President's boss. watch yan. Hindi, ginagaya ko si Romy Diaz. Yung binigyan ko na 100 kabang sa Chaong Quezon. Mhm. Puta, nagpunta eh. Papakita ko sa inyo, si Hacienda de la Vega. Hindi, Alam ka lang puta. Tawa ko ng tawa. gusto ko yung sako. Nahulog sa upuan. Hindi ito pa matindi. Nag-tuxedo, tapos putik-putik yung pinupuntahan. Pero natuwa ako, binigyan ko 100 kaban. Mhm. O ngayon, boss, nung nakatanggap na siya ng 100,
Hindi po 100 kaban yun. 100 na 25 kg. Kalahating kaban lang po yun. Ang isang kaban po ng bigas ay 50 kg. Kaban, ano na Problema. Oh, nagka-problema Ano siya. problema niya ngayon? Oo, lahat ng Kasi- tao kasi nangihingi na. Sabi ko, binigyan ko ng advice. Sabi niya, sain ko kaya itong 100 sako na to para lahat tayo magkaroon. Aros caldo. O ilugaw ko. Pag inaros kaldo ko naman, problema ko, mauubos lahat ng manok na tinali ko. Ngayon, binigyan ko siya ng advice. Sabi ko, pumila lahat. Bigyan mo lahat ng tig sa 10,000 butil, bawat isang tao. Bilang pa siya. Bilangin, walang sobrahan, hindi pwede tansya-tansya. Kasi pag nabilang na yung 10,000 butil, bibilangin mo ulit for clarification. Pagkatapos mong bilangin, at saka pala pwedeng umalis. Pila na, walang pumila. DJ. Tama, Sir Idol. Bayaan natin, inggit lang yung mga pumupuna sa'yo, mga walang bilang yun, Idol. Ricky Gutierrez. Wala. Paano kaya nangyaring naiinggit lang yung mga pumupuna kay Kulaong? Ano? Substance yung mga bunganga ng puna na yan. Mga wala silang bilang. Walang substance, walang bilang, di ba? Kita nyo, oh. Paano nangyari na may inggit? Walang substance. Walang substance kasi hindi pabor sa'yo. Pero pag pabor sa'yo, may substance, di ba, Kulaong? Christopher Salas. Walang substance yun. Yeah. It's watching. Antonio Morales, Hillstrap D. Susie, Arian Arias, Harley Taginod. Nagtatanong, sino daw gusto mong leading lady? Sa pag nag-artista ka na daw. Wala akong issue na 200,000. Ako. Ayan na. Wala daw issue na 200,000. Magkano ba in-issue mo? Milyon? Milyones ang in-issue. Ayan po, nangyari yan bago po makulong si Kulaong. At ito pong video na ito, yun nga, millennial drug immune booster ang tinuturok sa kanya. Bakit? Kasi nga po, siguro, kaya siya nagpa-stem cell sa Germany at kaya po siya nagpa-immune booster para po paghandaan ang kanyang napipintong pagkakakulong. 'Di ba? Dito maliwanag na maliwanag, gamit na gamit po niya si Kuya Erwin The Kings. Si Kuya The Kings, gamit na gamit niya talaga, no? At saka alam niyo po ito lang yung punto diyan eh. Nung kanyang sinisiraan noon si The Kings, sinisiraan nila Yama. Alam niyo po ba, sinasabi nila hindi daw pinamigay ni Kuya The Kings yung bigas? Pero alam niyo po, napakahirap paniwalaan na hindi po naipamigay yung bigas. Bakit? Kasi kung hindi po yun naipamigay, yung bigas na yun, bakit pa kukunin ni Kulaong na tauhan sa loob ng ilang buwan, sa loob ng ilang panahon, etong si Kuya The Kings at magla-live pa doon sa kanyang YouTube channel noon? Kung gumawa po ng katarantaduhan si Kuya The Kings. Saka 100 sakong bigas po yun. At saksi po ako doon. Pati pagre-repack no naka-live. Pati po ang pamimigay nun naka-live. Nasugatan pa nga si Kuya Erwin doon dahil nagmamadali sila na tumabi dahil may paparating kung daw nagkakamali, may paparating na dadaan na doon parang kargamento. Doon sa may nila na yon, sa may release na yon. Hindi ko alam kung trend or merong nagtutulak na may lamang kargamento, parang nakalimutan ko ano tawag doon Meron dating ganun sa sa Bukawi, may release kasi dati doon na luma. Tapos meron doon yung mga may demotor na parang katulad nung parang nakalimutan ko tawag doon, parang kuliglig ba 'yon? Na dumadaan doon sa mga release na yon. Ngayon, nagmamadali sila Kuya Erwin na itabi yung parang kanilang kariton. Na may nabutas pa nga doon mga bigas noong time na yon. Saksi ako doon, nakita ko yun. Ito po ang ilan sa mga litrato na aking na-recover mula sa aking lumang laptop. Makikita po dito ang pamimigay ng bigas ni Kuya The Kings. Si Kuya The Kings yan, naka-face mask. At yan po yung bigas na kanilang pinapamigay na kung ako nagkakamali, tigda 2 kilo ng bawat plastic ang ginawa dyan ni Kuya The Kings para po marami ang maipamigay. Marami ang makapakinabang doon po sa binigay na 100
sacks of rice na binigay ni Kulaong. Tig 25 kg lang po yun. Kaya po hindi po maitatanggi naman talaga ni Kulaong na totoo po na talagang nakapagbigay naman talaga siya ng bigas kay Kuya The Kings, pero hindi po yun sinuba ni Kuya The Kings. Pinamigay din po yun sa mga taga-Tiaong. Sana nga meron dyan na nakapagtabi nung nung video na yon ni Kuya The Kings. Talagang siya, namimigay siya sa bawat hintuan niyang bahay, riles, bawat tao nakakilala niya, binibigyan niya tigda 2 kilo o tigda 3 kilo nga yata ng bigas yon. Kaya po dito sa video na ito, patunay na talagang si Kulaong ang mas nakinabang kay Kuya The Kings. Dahil bukod sa hindi na nga pinasahod si Kuya The Kings, nagamit pa po niya ito sa kanya mga pagpapatawa. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo, huwag kayong magpapabudol kay Kulaong.